Yun, no? So parang gusto kong pumunta doon sa gitna ng nung tulay, pero di ako sure kung pwede ba o bawal. Pero syempre, tanong natin dito, makapangyarihan ang tanong-tanong talaga na estilo. Kaya pwede mo utana, kuya. Dili bawal mo anhadra sa tunga sa tulay, taas, maglakaw. Dili bawal, no? Okay ra. Sige. Salamat. So, dyan tayo magsimula mag-vlog sa Agda Public Market. Okay lang daw, no? So, nagtatanaw dito kay kuya, oh. Yes, si kuya, oh. Tinanong ko kung okay lang ba dito maglakad. At pumunta doon sa gitna. Kung hindi ba bawal, wala pang manghuhuli. So, sabi niya, okay naman daw. Wala daw problema. Oh, di ba? Kasi yung taga dito yung si kuya, siya yung nakaka-witness. Lagi kung may nahuhuli ba dito or pinagbawalan. Kasi ang gawin natin ay, mula kasi dito, matatanaw natin medyo overlooking no overview. Yun, yan, oh. Public market. May kita natin. Wala lang. Gusto ko lang. Trip ko lang. Di ba? Alright, dito na tayo sa ating dapat puntahan. Ito ayan, ha, flying over sa Agdao since 1999. Correct me if I'm wrong, mga kagalang mga Dabawin News. Ayan, Agdao Public Market. Basahin natin ang kanyang Wikipedia kung ano meron dyan. Okay, ito na mga kagala, basa. Agdao Public Market. Agda Public Market is one of the oldest and largest public markets in Davao City, Philippines. It is located in the Agdao district, which is one of the most densely populated areas in the city. The market is open every day and sells a wide variety of fresh produce, seafood, meat, and other goods. It is a popular destination for both locals and tourists, and is a great place to experience the local culture and cuisine. The market was established in 1903. And has been renovated several times since then. The current market building was constructed in 1999 and is a two-story structure, over 1,000 stalls. The market is divided into several sections, each of which sells a different type of goods. There are sections for fresh produce, seafood, meat, poultry, vegetables, fruits, and flowers. There are also sections for cooked food, snacks, and souvenirs. The Agda Public Market is a lively and bustling place and always full of activity. The market is a great place to find fresh, affordable produce and to experience the local culture and cuisine. Here are some of the things you can do at the Agda Public Market. Shop for fresh produce, seafood, meat, and other goods. Number 2, sample local cuisine at one of the many food stalls. Take away through the market and experience the local culture. Buy souvenirs to take home with you. The Agda Public Market is a great place to visit if you are looking for a unique and authentic experience of Davao City. It is a great place to find fresh, affordable produce and to experience the local culture and cuisine. So yun, bali yun po yun mga hagala. Ginawa itong Agda Public Market siya, one of the oldest since 1903. So I don't know sa Bangkiruhan Public Market sa may Marfori, kung yun ba talaga din ay luma na din, basta one of the oldest. So I guess so ito yung pinakaluma, one of the oldest public market in the city, 1903. Sobrang tagal na mga hagala, imagine. So pwedeng mas luma pa siya sa ibang mga municipality and cities dyan, sa inyong mga lugar. So yung binasa pala natin mga hagala is yun, bali lumang yun, Wikipedia. So wala pa siyang kinalaman ngayon sa construction nitong si Agda Public Market. So mamaya konti tingnan natin pagdoon tayo sa ibang angle. Okay, so last time pala tayo dito nag-vlog is kailan yun? September ba yun or July, August? September, basta yung mga month na yun. Tapos sabi nila parang mag-o-open na ito, magto-turnover by the month of September, so yun daw yung pinaka last ultimatum kasi dapat parang third quarter dapat daw nung third quarter or first quarter for the third quarter daw nung taon ito mabubuksan ang phase 1, actually phase 4 talaga to. Anyway, meron naman tayo nakahanda ditong babasahin mamaya about sa construction nitong Agdao Public Market, renovation and restoration or kung ano pang mga syonsyon. So bali napapansin ko sa Davao, ang Davao City ngayon is kumbaga parang subject to delete talaga siya, subject to delete ang mga infrastructures dito in mga facilities. Although hindi naman ganoon ka-delete, pero parang nag-delete na siya ng mga ilang linggo, isang buwan o 2 buwan. For example, si Davao Coastal Road dun sa may Junction 1, so set to open or to turn over sa public siya
set to operate siya public sa public dapat ay mga first quarter of the year. So ibig sabihin first quarter of the year, so yun yung January, February, and March, di ba? And April. Pero anong nangyari? Para naging second, tapos na delete ulit hanggang sa nagiging third, kailan ba second? April, May, June, July. No, so naging second siya, naging second quarter of the year. So nabuksan siya by July na. So ibig sabihin hindi lang 'yon, pati basta maraming mga parang subject to delete ang ang mga facilities and mga facilities o ano pa tawag diyan. Pero ito ating HPBS sobrang tagal niyo, dapat pala yan 2021, pero yun nga dahil nga sa pandemic mga hagala. So consider na natin yan, no? Automatic na yan, kumbaga hindi na kailangan pang i-memorize pa o itanong pa kung bakit, no? So due to COVID-19 at hindi lang naman, so para hindi na, at saka hindi lang naman Davao yung na-discarrel ang mga proyekto dahil sa pandemic, di ba? Sa COVID-19. So marami, hindi lang, throughout the country at buong mundo, panigurado. Okay, so basa ulit. So the new Agdao Farmers Market is set to turn over to the local government unit of Davao by the second quarter of 2023. Sa second quarter, kailan ba yun, no? So January, February, March, April, May, June, July, August is yung second quarter. So second quarter, di ba? So ibig sabihin May, June, July, August uumpisahan, no? Or I mean ito turnover sa public, sa LGU of Davao. Pero ang nangyari nung huli kong punta dito sabi nga nung nagko-constructor dito, parang yun mga construction o mga parang supervisor yata yung nakausap ko, sabi niya last na yan sir, kumbaga parang yun ay pinaka final. Na-delay siya nung second quarter, kaya mag third quarter na lang siya of the year. So magiging September, October, November, December. So siya, first week of fourth quarter, parang gano'n, no? Tama ba? Anyway, basta September dapat. Pero yun, inaabang-abangan natin yung mahagala, di ba? Na September, nabubuksan na to dito. Lagi na tayo nagmamasid, no? Nakaabang-abang tayo lagi para i-vlog, para i-content. Pero syempre, hindi natuloy, kaya ayun, nakapag-book ako ng ticket. Nagliwaliw tayo sa kung saan, no? Sa Manila, Luzon, and Visayas. So ngayon, nabuksan siya nitong nitong buwan ng Nobyembre. So okay lang, it's never, kumbaga it's late siya. It's better late for me than so never. Okay? So DPWH Davao spokesperson Dean Ortiz told Sunstar Davao on Wednesday. Okay, Sunstar pala yung source natin ito, ha. So credit to Sunstar. September 21 that the remaining fixtures and stalls, among others, need to be completed before the turnover. The three-story market will have a total of 717 stalls, but only for first 480 stalls will be turned over to the city government next year, while the construction, particularly phase 3 of the project, will continue. So aside from catering to more vendors and farm-grown products, Ortiz said the farmers market would be a significant modern facility that will replace the old building of the existing Agdao Public Market. Local vendors and the Davaoeños in general will take pride in this modern facility, as we expect this to increase social and economic activities there is sa syudad, sabi ni Ortiz. He added, people are gaining interest in locally grown organic foods as well as locally made goods, and they enjoy the sense of community, especially at public markets. There will be 386 stalls in the first floor, 222 stalls on the second floor, and 109 stalls in the third floor. It will also have 2 elevator units, 1 walkator, and 1 ramp. Okay? The government has allocated a revised budget of 199,670,588 pesos for phase 1 of the project. So ito na yan mga hagala, no? Yung phase 1. Oo. I assume ito na yung phase 1 kasi siya yung pinakauna nabuksan, siya pinakauna natapos. And 434,554,926 naman for phase 2. Yun. And 95,601,443 naman for the last phase or phase 3. So ibig sabihin mga hagala, malinaw sa binasa ko na meron siyang phase 1, phase 2, and phase 3. So phase 1 ito na yun, no? 199 million worth ang mahigit ang worth nitong gusali na to. So meron siyang third floor. Okay, ulitin natin. Meron siyang 386 ang stalls sa ibaba, ground floor.
Second floor naman ay 222 and 109 naman sa third floor, no? Third floor level. So malalaman natin ngayon kung ano nga ba ang mga meron sa mga stalls sila. Siyempre, pasokan natin mga hagala para ma-experience. I-review na natin kung gaano nga ba kaganda ang kailang walkator, elevator, and ramp. At yung mga stalls nila, kung air condition din ba siya, tingnan natin. Let us see. Okay, dito na tayo mag-entry. Baka doon sa kabila, gitna. O pwede dito. Ano ba? O yun. So ito na yung first, ito na yung ground floor or ground floor level mga hagala kung saan located ang 386 stalls, no? So sobrang dami. Oo nga, no? So ibig sabihin yan ang mga dito, mga stalls ay mga fresh seafoods in the mga meats. Ito yan mga seafoods. So kumusta yung amoy? Malamang amoy seafoods. Ito yung baba, ha? Ikot-ikot lang tayo dito mga hagala. Pakita ko sa inyo. Malinis. Siyempre, bago pa lang. So, at mga taga Davao, siyempre naman, yan, no? Susunod yan sila sa protocol ng Davao, no? Na harap mo, linis mo. Cleanliness is next to godliness. Hindi muna tayo update sa mga presyo kasi mapapatagal tayo mahagala. Kasi for today's video, ang gagawin natin is tingnan na natin yung kanyang yung efficiency, effectivity, and yun, beauty. So, ganda nga siya. Mataas ang kanyang roofing. Kung saan rason siya para hindi magiging mainit, no? Ang location. Hindi siya humid. Ito tayo na area. At siyempre, tatanong ko rin pala yun, yung kunting idea ng about sa presyo pala ng stalls. Hello, excuse me ma'am, kanang mautan na lang kumambig, may lang na information about sa kanang presyo sa stalls sa Unaw karon. Presyo, same lang sir. Same lang yapon ang yung inyong renta? Renta? Oo. O same lang. Wow, nice kayo, no? January na siguro na start. Okay. So possible taasan siya sa January na. Pero hindi siya pasabot tungkol kay bago, no? Normal lagi na siya na magtaas every no? Sige, salamat ma'am. Okay. So, yun. Gusto ko rin kasi malaman yun na baka mas doble, triple. Kasi yun kasi ang madalas kasi nangyayari, di ba, mahagala. For example, may mga, di ba, may mga nalalaman tayong mga pangyayari na sinunog yung palengke. Ang sabi, isadya ang sinunog, ganon. Para kasi ayaw pumayag ng mga tao, mga natitinda na paalisin, no? Ayaw umalis. So, pahirapan. Kaya ang ginawa ng LGU ay sinunog na lang, no? Oo. Dinadaan na lang sa sunog para walang magawa yung mga tenant, no? Yung mga stall owners, kundi, or yung mga vendors, or yung mga negosyante, kundi magsialisan kasi sunog yun eh. So ngayon, ang mangyari, renovation na siya. So the moment na marirenovate na siya, times 2, times 3 na ang presyohan ng mga stalls, di ba? So marami mga against, disagree. Kasi unang-una, marami nga naman talaga siyang disadvantages. For example, ang yung suki, kahit pa 14 years, 20 years, 30 years siya na namimili sa inyo, di ba? Susuki mo na yun. So kahit pa nakapikit yan, mahagala, alam na nila kung saan ka matatagpuan kasi nga suki, memoryado ka na, no, kung saan ka nakapwesto. Ngayon, kung nare-renovate na siya, so mahirapan na siyang mahanap ng kanyang mga customer, ng mga kliyente, mga suki, di ba? Ng mga mamimili. Kasi nga, na iba na yung location, yung setup. Tapos pangalawa dyan, syempre, may iba naman naniniwala sa funsi. Sa iba na yung, kasi reshuffle kasi ang iba, di ba, madalas. So, pwede nyo ko i-correct sa comment section, ha. Kasi reshuffling yan, no? Parang hindi ka pwedeng mamili. Ang pagkakaalam ko, no? Ang sabi nila, mostly. So, ngayon, reshuffle yan. So, pwede kang mailagay doon sa hindi corner, again sa iyong paniniwala sa feng shui. Feng shui, di ba? So, yun ang point ko na maraming mga magdi-disagree na mga nagtitinda, na mga business owner, no, sa mga palengke, kung saan-saan man dito sa Pilipinas. Kasi, di baling bulok, di baling luma, di baling sira-sira, di baling mukhang basura na yung mga palengke nila, at least, andun pa rin yung bintahan. Kasi takot nga sila, no? Takot sila sa renovation and reconstruction kasi yun na nga magmamahal lalo yung renta, which is totoo naman talaga, and mababawasan possible yung income nila. Mahal na nga yung renta, tapos mababawasan pa para panigurado ang customer. For in short, say mag-a-adjust na naman sila panibago, no? So back to zero sila, no? Kumbaga parang magpundar na naman sila ulit ng panibagong mga suki nila kasi may iba nga yung setup. So mawawalan yung dating kita. Okay, so let's proceed to second floor. Pala.
This way to lalaki, ano? CR. Kasama yan sa ano natin i-review. Walang bayad to, just for free. Yun, ganda, oh. Bagong-bago. So, walang salamin kasi lalaki, no? Hindi naman masyado talaga nananalamin ang mga lalaki. Sa mga babae, kailangan may salamin. For retouch purposes, di ba? Retouch, di ba? Yung mga makeup, yung lipstick. Okay, let's go. So, hanapin natin yung ano, doon tayo dadaan sa may elevator, escalator, or walkator. Sa kabila. Hindi ko na inalam ha kung magkano yung renta. Basta ang point lang doon is kasi masyado na tayong ano siya, kung baka confidential. Ang mahalaga doon nalaman natin na renta ng pwesto dati tsaka ngayon parehas lang, no? Walang tinaas kahit piso, walang increase. Galing yun kay ate na nagtitinda. Kaya natin yung pang-iwas. Yun, oh, kita ko na yung elevator. Ayan, the elevator. Nice one. Ayun. Ayos. No, ayos, no? Ano sa tingin nyo? So, third floor tayo. Unahin natin yung yung pangatlong palapag kasi doon matatagpuan yung 109 stalls. Ulitin natin ay sa baba, 386 stalls, 222 sa second floor, tapos 109 sa taas. So, tingnan natin sa taas, baka kagaya sa Digo City na ang matatagpuan sa pinaka-dulo, pinaka-ibabaw ay mga refreshments, no? Mga halo-halo ba, ganun? Going down. Going down. Sige na, mag-going down ka na. Yun! Ito yung third floor. So far, wala pang ano, no? Wala pang tenant. Okay, so sinong gustong mag-ano dyan? Mag-tenant. Dito na kayo, oh. Bakante pa. Meron pa kayong ano, kalayaang mamili. Wow! Naalala ko ang ano. Wait lang, saan nga ba ako nakapuntang? Okay, sa may, alam niyo yung Santa Rosa, Laguna, sa may Paseo. Paseo ba? Oh, Paseo. Santa Rosa, Laguna. Mayroong pure gold ba yun doon na walkator siya? Hindi rin ako sigurado kung sa Valencia City, Bukidnon, ay yung pure gold doon is walkator din ba yun? Parang basta ano siya, no? Parang wala, because yung ano natin, yung ating subconscious mind. Meron siyang walkator, oh. Kaso nga lang, hindi pa to passable, hindi pa siya pwede, no? In fact, nakasarado pa yun doon, no? Tingnan natin, puntahan. So far, ang ating 109 stalls dito sa taas ay wala pang tenant. So, ano kaya ang possible na ilalagay dito? Pwede mga boutique, no? Mga shops. Mga boutique and shops. Mga gown rentals, mga ganon. Pwede. Yan, walkator. Yan lang. Tapos, babara tayo sa second floor para makita natin kung anong mga paninda na meron sa... Paano ba meron dito? So, wala na siyang rooftop. Wala na siyang roof deck. Viewing area. Okay, so babara tayo sa second floor para makita natin kung anong meron sa 222 stalls. Ano yung mga variety of goods na mga pinagtitinda nila. So, try natin dumaan dito. So, tandaan mga kagala ha. Phase 3 to. Ang proyekto. Ay, wala pala hagdanan dito. Phase 1, ito yung binuksan na ngayon. Yung pinakamalaki. Wait lang. Ito ba yung pinakamalaki na binuksan? Oy, pinakamali mga kagalang mga taga Davao, no? So, pwede nyo ko i-correct. Kasi, ano siya, oh. Kung phase 1 to, ito na yung pinakamalaki. So, how come na siya ang hindi siya ganun kamahal? Hindi siya ang pinaka-expensive. Tama? Okay, hagdanan na lang tayo. Ay, bawal. O nga pala, so far, ito lang ang pinaka parang mall style na palengke dito sa Davao region. Or Digo City, parang mall na rin sila noong araw. Mas mataas na. Mas maganda pala Digo City Public Market. So, hindi ito yung first time na parang mall ang set up, pataas yung gusali. So, pero sa Bicol region, ang ganda ng mga palengke doon. Kasiguran, ang ganda ng palengke ng Sorsogon City. Oh, matagal na yun ha, 2000, anong year yun? 2009. 2008, 2009, 2010. So, lalo siguro ngayon, mas maganda na siguro lalo. Oh, parang parang kahit tsura niya yung gusali doon sa may Durian, sa may People's Park of Davao.
Basta Bicol Region, ang ganda ng mga palengke nila doon. Talagang hanggang 5th floor, 6th floor. Nakatuwa. Tapos may mga parking lot pa. So, yun. Uy. Yeah, okay na yung vlog yan. Ha? Ah, okay. Second floor, no? So, ito na yun. Second floor. Tapos, ang mga stalls na meron dito is mga chinilas. So, ibig sabihin doon sa taas, hindi pa masasabi natin kung ano meron doon kasi malalaking stall siya. Tapos, parang air condition. Parang mall talaga siya, no? Pwede din siya mga boutique din, no? Pwede mga salon, mga parlor. Possible, no? Kasi yung design niya nakasalamin, nakaglass sarado. So, intended siya for air-conditioned style na mga slots, no? Or vacant spaces. So, ito siya, hindi naman ito pwede pang aircon, no? I mean, pwede siguro pang aircon, depende rin, no? Pero hindi siya designed for aircon. Ano kaya meron dito? Magkano kaya, no? Parang gusto kong, dry goods. Stall for dry goods. Variety stall. Ito na yung dito, itsura sa second floor. So, ilang ba to dito? Stalls meron 199. Sorry, 222 rather, no? So, meron ditong 222 na stalls. Open sa lahat ng gustong magnegosyo. Kumuha ng pwesto. Tapos doon sa taas, yan nga 109 stalls, no? So, konti at maliit lang kasi malalaki pala yung spaces doon. Okay? Yun lang. Tapos na tayong mag-vlog mga gala. Thank you po. Hindi mo na mag-thank you. Kasi tinamo na natin dito sa taas ang hitsura ng baba. Yun. Ito na, no? Agdao Public Market, Davao City. Tapos yung phase to phase 3. Basta kung ito yung phase 1, tanong na natin para mas sure. Okay, so question answered, no? Sabi ni ate, ito yung phase 1. So ibig sabihin, ganito na kalaki si phase 1, ganito na kagara, ganito na ka-elegante, ganito na ka world class. Much more si phase 2, no? Na siyang mas mahal, siyang mas, ito, 434 million ang kanyang budget. Di ba? So, yun lang mga gala. Thank you for watching. Naikot natin kahit paano napuntahan, na i-vlog. So, sa mga nagtatanong dyan, syempre mga taga Luzon, Visayas na and some part of Mindanao na syempre nakikita nyo sa inyong mga timeline, sa inyong mga walls na may nag-share ng vlog and mga post about Agda Public Market na ang caption ay world class and modern public market in Davao City. So, may mga nagsasabi pa na mga taga Manila, ng mga vlogger na parang sarap mamalengke sa Davao kasi napakaganda ng palengke, napaka-social, di ba? Which is totoo yun, no? Ang ganda talaga, lakas maka-social ng lugar ng public market. Pero para sa akin nga, bilang isang gala, bilang isang adventurero, bilang kung sa Ilonggo pa, Lagaw, tama ba? Lagaw. So bilang isang Lagaw, ako ay hindi na ako hindi na siya bago sa akin, no? Hindi na siya ganun ka-surprise. And considering Davao City, talagang napakalaki ng potential ni Davao City kung ano man ang gagawin niya, ano man ang mga tripping niya na mga gagawing magagandang mga innovations, di ba? Innovations talaga. Magandang mga bagay sa syudad. Kayang-kaya niyan kasi napakalaki ng GDP ng Davao City. Napakalaki. Pasok na ang Davao City when it comes to assets, no? Top 8, top 9, mga ganun. Top 9 ang Davao City, no? So, pasok sa top 10. So, ibig sabihin, kaya, no? Walang imposible sa Davao City. Kaya, yung mga dinidemand ng mga taga Davao na waiting shed sa Kaap, imposibleng hindi yan ma-award, no? Or hindi yan maibigay, no? Sa mga taga Davao na waiting shed lang. Matinong waiting shed ba na kapag umulan at sa sobrang tirik ng araw, meron silang masisilingan, mauupuan, mayroong lamisa na pwede silang kumain, mag-order ng kahit karinderya ng mga pagkain ulam, no? Just like Bacolod City Airport, Silay, just like Iloilo City, di ba? I mean Kabatuan, sorry, hindi pala Iloilo City, just like Kabatuan, di ba? Anong difference ng mga airport nila, di ba? Anong difference ang lugar nila, Kaap? Bakit hindi nyo kami magbigyan ng sabi nung mga nagko-comment yan dahil nga sa bombing? Hindi naman.
mas marami pang ano, kumbaga, oo, ano na tayo sa bombing na yan. Kaya nga ang dami nating ano kaya nga ang laki ng ating intelligence fund dito sa Davao City, no? Ang laki ng ating intelligence fund kasi makikita mo rin naman, di ba, na kailangan talaga natin ng sobrang daming mga police auxiliary, mga police personnel, ang dami nating mga task force Davao. Oo, kasi para mapanatili yung peace and order sa Davao. Kasi napalagyan tayo mga hagala ng iba-ibang rehiyon, di ba? Na kahit pasabi natin insurgency free na ang kalakhang bahagi ng Mindanao, but still mga hagala, hindi pa rin natin kontrolado ang mindset ng mga taga-ibang probinsya na pupunta sa Davao para maghasik. Ang daming mga nahuhulihan ng mga taga Norte, taga South, di ba? Taga Central part of Mindanao na nahuhuli. Dito talaga naghahasik ng lagim sa Davao. Pero syempre, huli talaga sila. Yun nga lang, kumbaga parang talagang kasiraan siya para sa ating mga taga Davao, mga Davaoenyo. Kaya nga talagang laging isinusulong dito sa Davao yung advokasya na Davaoenyo culture na hindi lang sa pagiging malinis kundi sa pagiging vigilant. Oo, vigilant. Ano tawag doon? Basta may term doon parang Davaoenyo vigilante. Basta vigilant culture ba? Yung very observant, mag-observe sa paligid-ligid. Pag mayroong nakitang kahina-hinalang mga bagay at kaagad ay iwag na ipagkibit balikat or iwag ipagwalang bahala, kundi kaagad ay isuklong, isumbong, itawag sa mga otoridad, sa mga kapulisan. So, ganun yung advokasya ng ating local government dito sa Davao na lagi nilang pinapakiusapan na maging mapag-masid. Be observant, be vigilant. For the safety para sa lahat yan. Diba? Sa ating mga kamag-anakan, kakilala, kapitbahay, kaibigan, kung sino-sino pa. Lalo sa mga bisita. So, yun. Bali, sa sobrang yaman ng Davao, so wala imposible, no, na hindi na kayang gawin dito, gastusan. Nagawa nga natin yung underground cabling system na hindi na kailangan ang tulong ni Ayala, hindi na kailangan ang tulong ni Andrew Tan ng Mega World, hindi na kailangan ang tulong ni Manny Villar ng Vistaland, hindi na kailangan ang tulong ni kung sino-sino pa yung mga developer dyan, no? Kundi Davao City alone can afford na mag-underground cabling system. Nasa phase 3 na tayo ngayon, mga hagala, at malapit na rin matapos yun yung ating Yangurin, Ramon Magsaysay Avenue. So ulitin ko, the one and only sa Pilipinas na nagkakaroon ng underground cabling system. Ay, nga pala sa Mandurriao, paki-comment nga dyan, no, mga taga Iloilo. Di ba sabi nyo ang Mandurriao is hindi siya private? Kasi nag-assume ako nung una na ang Mandurriao, kasi sabi ko, wow, ganda naman ito, underground cabling. Kasi bagay, kasi siya, Mega World area or parang business park kasi siya. O mga SM, mga may-ari is MDC or ano pa man, Ayala, no? Kaya siguro siya na underground cabling system yung kanyang lugar. Yan pala, siya, local government funding pala siya. I don't know kung PPP or whatsoever, no, public, private, privatization, partnership, kung ano pa matawag dyan. Basta maganda ang Mandurriao. So, if that's the case na, hindi pala siya Ayala or Andrew Tan by Mega World Corporation or Araneta. So, ibig sabihin, hindi lang Davao City ang kayang mag-underground cabling system, no? Hindi lang Davao City ang may afford, ang may kakayahan, no? So, ibig sabihin, yun, Iloilo in Davao City. So, yun lang mga hagala. Thank you for watching, no? Talagang para sa akin, ulitin ko, ako'y masaya para sa mga taga-Davao kasi maka-experience kayo kahit paano nung mga na-experience ng mga Bicolano. Mga Bicolano, yes, I'm saying Bicolano kasi napunta ako sa lugar doon, napapawaw ako, na ganda ng mga lugar nila. Ang ganda naman ng palengke nila, 3rd floor, 4th floor, 3rd floor. May parking space pa, parking lot. Oo. Yung parking na parang Gaisano Mall ba, ganun ang style. Di pa spiral, ang tawag dyan, basta. Oh, by level, ang kanilang palengke, mapapahanga ka. Sorsogon City, Kasiguran, Sorsogon, at Legazpi City, Albay, Naga City, Camarines Sur, at kung saan-saan pang parte ng Bicol. Basta yan ang kanilang estilo. I don't know kung short sila sa land area, kaya ang kanilang estilo ng palengke is pataas na lang. Kasi mahal siguro ang land area, no? Parang ganun. I don't know. Whatsoever. Basta ang point ko is maganda. Parang mall. Mulengke kung tawagin actually. Ang mga mall sa Bicol region. So, yun. Sa mga nabanggit ko. Naga City of Camarines Sur, Legazpi City, Albay, Kasiguran, Sorsogon, and Sorsogon City, Sorsogon. So, yun. That's all for today's video. Thank you for watching. Sana nagustuhan nyo po, no? Ang ating munting handog ng mga video. Basta phase 1 lang to. Maganda ba? Mag-aara? Elegante, sophisticated, world class, modern.
Phase 1 pa lang yan mga gala. So ibig sabihin, yung yung mangha at napapawaw kayo, yung O ninyo sa sa lugar nito. Itong palengke na to kung talagang yung level no, like yung wow factor level na nararamdaman ho ninyo sa lugar na to, sa palengke na to, magiging triple, 4 times, 5 times, 10 times fold kapag matapos din yung phase 2 nito. Kasi ito from the budget itself. Ito ay worth 199,672,000 pesos. Sobrang wow na, napakaganda na. So what more ang phase 2 na merong budget 434,554,000. Okay, bye.